Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, ayan, panibagong vlog naman tayo for today. Finally, after 6 days, after 1 week, meron tayong panibagong upload dito sa ating channel. So, I made this short vlog guys kasi alam ko na napapanahon. Yes, lalo na ngayon na ang dami mga naglalabas sa mga job opportunities, job hirings sa Pilipinas man o sa Middle East. And gusto ko gumawa ng isang video again para sa ating mga first-timers. Ayan, disclaimer lang guys ha. Kung kayo ay na-hired papunta rito, sa Croatia, ayan, pag-usapan natin yung mga dapat ninyong isaalang-alang. Dapat ninyong iwasan. At the same time, dapat yung ihanda bago kayo makapunta dito sa Croatia. Alam niyo naman na alam ko na marami sa inyo nakakabasa na hindi gano'ng kaganda, mabang sahod dito. Ayan, so pag-uusapan natin yan ngayon sa ating channel. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 9,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan na patuloy po nagsusubscribe, patuloy na nanonood ng ating mga vlogs. At syempre sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sa mga first-time viewers po natin, hello po guys, ako po si Bri, isa expat po dito sa Croatia. So ngayon guys, ang oras natin is 10:40 ng gabi, kauwi ko lang from work, and yes, wala pa talaga akong rest day this month. So bukas, Sunday, ayan, may duty ulit ako. Again, so ayan, pag-usapan natin, habang tayo nagluluto, magkasaing pa lang ako, ayan, ito na. Wait lang. Ayan, magkasaing pa lang ako and magluluto tayo ng baboy. Magpiprito lang ako ng baboy ngayon habang tayo ay nagchichika-chika. Diba? First of all, ayan, bago tayo magsimula, syempre, congratulations sa mga naselect. Ayan, wait lang, yung camera ko adjust ko. Ayan. Congratulations po sa mga naselect. Mga, wow, nakakakilig talaga. Ang dami ko nare-receive ng mga message ngayon sa Messenger. Kahit di ko pa nare-reply sa TikTok, ayan, na na-select sila ng employers papunta rito sa Croatia. Guys, sa mga under Premier Global, sa mga under ng Peridot, congratulations po sa inyo. And sa mga nagpa-process na, congratulations sa inyo. And, ayun, since kayo ay mga bagong hired, ayan, perfect itong magiging topic natin sa inyong magiging proseso bago kayo makapunta ng Croatia. Siyempre guys, alam ko most of you ay na-excite. Diba? Siyempre Europe na to, sino ba namang hindi ma-excite, diba? Kahit ako rin naman na first time ko na-hired ako. So, super ako na-excite. Siyempre, most of you na-excite, na iba is nag-expect na kaagad, diba? And hindi naman masama yun. Siyempre, let's celebrate din yung ating pagkaka-hired. And hindi masama na kayo somehow is, mag-expect or, nag-daydreaming tayo, ano pwede natin gawin dito, mag-i-isno tayo dito, mag-beach tayo dito, di ba mga ganyan? Okay. So, wait lang, yung aking mic pala is nahulog. Ayan, ang balahibo ng aking mic. Ayan, para mas okay ang sound. Okay. So, actually, nagawa ko na naman ito ng short vlog sa aking Facebook. Pero, i-elaborate natin dito sa ating channel. Yung mga dapat ninyong iwasan, mga dapat nyong isaalang-alang bago kayo pumunta dito sa Croatia. Ngayon, sa mga first time natin na hired, ayan, number 1 na gusto ko ipayo sa inyo guys, huwag kayong magiging mainipin, habaan nyo ang pasensya. Yan lagi ang sinasabi ko guys, kahit wala pa kayong interview, diba? Number 1, kapag kayo ay mag-a-apply na po ng Croatia, dapat napakahaba ng inyong pasensya. Kasi nga, sa working permit pa lang guys, kayo maghihintay. Supposed to, I'm sure, ano ba itong langaw na to? Ang mga hiring ngayon ay for next year, for next season. So, kalimitan and most talaga ng mga working permits natin sa Croatia ay napaprocess ng maximum 6 to 8 months. Uulitin ko guys ha, maximum 6 to 8 months po ang pagpaprocess ng working permit.
kahit saan pa kayo part ng Croatia, ibigay nyo yung maximum 6 to 8 months sa paghihintay ng working permit. Okay? Wag natin i-expect na sabihin ng agency na 4 months, 3 months, nandito na kayo. Sige, sabihin natin na sinabi ng agency yun, na 4 months, 3 months, makakaalis ka na. Pero, syempre, iba pa rin yung karamihan na experience ng mga Pinoy mismo na nakapunta na dito, di ba? Ibigay natin yung maximum 6 to 8 months sa paghihintay ng working permit. Alam ko nakakainip minsan talaga, pero maniwala kayo sa akin. Yan yung number 1 puhunan ninyo bago kayo makapunta ng Croatia. The moment na lumabas ang working permit ninyo, let's say for example, 8 months lumabas ang working permit ninyo, believe me guys, sunod-sunod na yan. Hindi mo na mamamalayan, paalis ka na. Yes. Number 2, yung visa pa. Siyempre, bukod sa paghihintay ng working permit, siyempre, maghihintay ka rin ng visa. Hindi naman lahat. Ako kasi ang like mo sasabi guys, maximum 3 months. Pero I think yung buong 8 months na yun, kaya. Yes. Kaya ma-process lahat ng working permit tsaka ng visa, yung maximum 8 months na yun. But then again nga, kung alam nyo naman na legit ang inyong in-applyan sa Pilipinas, and I know na legit talaga yung mga agencies na yan, alam nyo kung ano yung mga tinutukoy kong agencies, guys. Legit ang mga agencies na yan. We just have to be patient. Diba? Kasi hindi naman kontrolado ng mga agencies, ng mga employers na dito sa Croatia, ang paglabas ng working permit at ng visa. Okay? Bear in mind na hindi kontrolado ng agency at ng employers ang paglabas ng inyong mga working permits at visa. Okay? Nakadepende yan kung kailan ilalabas ng pulis. Nakadepende yan kung kailan ilalabas ng embassy ang inyong mga visa. So again guys kasi alam ko, minsan dahil sobrang naiinip na tayo, ang nangyayari kasi, nagiging result niyan guys, nagkakaroon kayo ng misunderstanding ng agency. Diba? Ang pangit naman ng gano'n, parang nagpa-process kayo ng papeles na merong sama na loob sa mga contact persons ninyo, sa mga nagpa-process ng inyong mga documents, di ba? Again, number 1 rule, pag kayo ay mag-a-apply o pag kayo ay natanggap papuntang Croatia, number 1 rule, kung sa tingin niyo kayo ay meron ng mahabang pasensya, well, habaan nyo pa. Okay? Habaan nyo ang inyong pasensya sa paghihintay ng mga working permit at ng mga visas. Okay? Number 2, na dapat yung isa lang alang pag kayo ay select and ayan, nakaprocess na kayo mga papers ninyo papunta Croatia. Number 2 na kailangan yung isa lang alang guys, make sure na ready ang inyong pang placement fee. Yes. Okay, tayo magluluto na tayo ng baboy. Okay guys, make sure na ready ang inyong pang placement fee. Magkano po ba Sir Boray ang inaabot ng mga placement fees? Meron kasi guys sa Pilipinas, ang placement fee is equivalent to your 1 month salary offer. Meron naman na ang placement fee ay inaabot ng 50,000 to 60,000, 70,000, mga ganyan. But I'm sure guys naman, yung mga placement fees na ganyan, kung hindi man equivalent sa 1 month salary ninyo, yan ay may installment. Yes. And yung iba pang offer ng agency sa inyo para sa inyong pang placement fee ay lending. Pero syempre, expect din natin guys na kapag kayo ay nag-lending, may interest yan. Diba? So, ngayon pa lang, kung kayo ay na-select na, hanapan nyo na ng paraan. Ako kasi guys, ayoko kasi ewan ko ba, kasi natuto ako sa, ng nanay ko, iwasan mangutang. Kasi na-experience ko yung dati, nangungutang ako rin yan. Napagalitan niya ako. So, ayun. Mas masarap talaga sa feeling na pupunta kayo ng Croatia, na wala na kayong iisiping utang na bayarin, di ba? So, kung ngayon pa lang, di ba, paghandaan nyo na yung mga magiging placement fee, mag-ready kayo ng at least 50K, ayan, itabi nyo yun, pa-placement fee ninyo, para maibsan man yung inyong mga iisipin habang kayo ay nagka-process. No, iwasan natin. Hanggat maaari lang naman, alam ko naman na most of you dahil talagang gusto nyo na makapunta rito, diba? Ang solusyon ay lending, utang. Again, walang problema. Basta huwag nyo lang kakalimutan yung inyong magiging responsibilidad pag kayo ay nakapunta na dito na meron kayong mga bayaring utang sa Pilipinas. Okay?
financial, pera, pang placement fee, kailangan nyo rin isalang-alang yan bago kayo makapunta dito sa Croatia. Next natin guys, ano pa ba? Kung kayo ay natanggap, maselect, mapunta dito sa Croatia guys. Number 1, pangatlo na gusto kong sabihin sa inyo is huwag agad kayo mag-expect ng increase. Okay? Huwag kayo mag-expect na malaki ang sahod dito sa Croatia. Okay. May tax dito sa Croatia. Mataas ang cost of living. Okay? So, ang dami ko na-receive na message, Sir Bray, totoo ba na pagdating dyan, tataas na yung sahod? Karamihan. Pero again, guys, wag muna ninyong i-expect at dyan kayo madidisappoint. Dyan kayo aasa. Pag umasa kayo na hindi naman pala, disappointed kayo kagad, di ba? Wala pa kayo 1 month, wala pala increase, ganun. So, wag muna kayo mag-expect ng salary increase pagdating nyo dito. Okay? Pero, usually talaga guys, totoo naman, pagdating nyo dito, may increase agad. Pero, i-expect muna natin na kung ano yung piniramahan natin sa kontrata, yun ang ating sasahurin. Okay? Speaking of piniramahan sa kontrata, ayan, dito tayo nagkakaroon ng problema, guys. Karamihan kasi sa mga Pinoy sa atin, pagdating dito, magreklamo, ang bababa kasi ng sahod ko, ganyan-ganyan, tapos ito lang yung trabaho ko, ganyan-ganyan. Guys, huwag yung nilalang ang trabaho. Okay? Blessings yan. Isipin niyo yung mga panahon gustong-gusto nyo pumunta dito, di ba? Second, then guys, piniramahan nyo yung position, inaprubahan ninyo yung magiging trabaho. So, you have to be aware kung ano ba yung magiging trabaho mo rito. Hindi naman tayo nagpunta ng Croatia, guys, para lang magpasarap, di ba? Nagpunta tayo ng Croatia para magtrabaho, di ba? Sinabi nyo nga sa interview na bakit nyo pipili ng Croatia for your personal growth. Ngayon, kung nag-wish kayo ng growth sa sarili ninyo, huwag kayong magulat kung kayo ay nahihirapan sa Croatia. Kahit saan man kayo pumunta, guys. Okay? Kung kayo ay humihiling kay Lord na gusto ko po ng personal growth sa buhay ko, ganang-ganan, well, huwag kayo magulat kung kayo ay challenge ng buhay, kung kayo ay challenge ng Croatia. Kasi believe me, guys, ako naman hindi naman ako sobrang high ang buhay ko. Hindi ako sobrang mayaman, hindi ako sobrang ano ba, basta ganon. Pero one thing I learned on my 3 seasons already sa Croatia, guys, yung mga bagay na hindi ko talaga ina-expect na kaya ko is nagagawa ko pala. And as an airline employee before sa Pilipinas, na wala akong experience sa kahit anong trabaho ko pinapasok dito ngayon, ang daming kong natututunan. Believe me, i-embrace lang natin yung changes, i-embrace lang natin yung kung anong meron tayo ngayon, i-embrace natin yung blessings na binibigay sa atin ni Lord, binibigay ni Croatia. Tanggap lang tayong tanggap. Believe me guys, at the end of the day, everything will be worth it. Everything will fall into places talaga. And sa hindi mo inaasahang pagkakataon, nandiyan sa harapan mo, yung matagal mo nang hinihiling na hopefully ay dumating. We just have to be patient all the time. Sabi ko nga, sa pag-aantay pala ng working permit guys, be patient. At kung nandito na kayo, again, be patient ulit. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong maging trabaho natin, we have to be patient, guys. Okay? Hindi natin nakukuha ang isang bagay pang madalian. Ha? Kasi, dyan talaga kayo magkakaroon ng problema, guys. Believe me. Ang dami po ng mga na-encounter na ganyan dito. Dyan nyo hahanapin yung hindi maganda sa Croatia. Ha? Iwasan natin yung mga ganyang mentality. Kasi, hindi yan makakatulong sa inyong magiging journey dito sa Croatia. Okay? I hope nabigyan ko kayo sa mga ng wisdom. Char! Ayan, so tayo ngayon magluluto na ng baboy. Habang pinapainitan ko lang itong ating mantika. Ayan. So far, ako ay pinupulikat na rin talaga. Pero kaya pa naman, kinakaya talaga. And paulit-ulit lang din naman kasi yung trabaho ko. So, pero ayun, nakakapagod talaga yung walang pahinga. Pero bayad naman siya. Ayan. Ang next kong gustong ipayo sa inyo, guys. Wait lang. Ang next kong gustong ipayo sa inyo, ayan, huwag kayong kabahan sa language. Most of you, nagtatanong sa akin, kailangan ko ba pumasok ng school para matutunan ng language?
Hindi niyo po kailangan pumasok ng school dito guys para matuto ng lingwahe nila. But syempre, as an expat, as an OFW, it's our responsibility na tayo ay matuto ng lingwahe on our own. Diba? Huwag yung i-pressure ang sarili ninyo. Wala pa kayo dito guys, pine-pressure nyo na kaagad ang sarili ninyo. Don't pressure yourself pagdating sa language. Ma-absorb nyo yan, matututunan nyo yan dito mismo. Okay? So, i-enjoy nyo lang yung magiging journey nyo dito sa Croatia. I-enjoy nyo lang yung magiging work ninyo. At the same time, learn tayo ng mga basic language every day sa ating trabaho. Huwag nyo i-pressure ang inyong mga sarili. Okay? So, next natin guys, na gusto kong ipayo sa ito naman is for general. Ito ay lagi ko namang sinasabi sa mga live ko, sa mga vlogs ko, diba? Kung kayo ay papunta na po ng Croatia, i-ready nyo ang sarili ninyo mentally, physically, spiritually, financially, lahat ng may i-prepare ninyo sa inyong sarili. Okay? Physically, napaka-importante. Kung kayo ay may trabaho sa Pilipinas o sa Middle East na kayo ay nakakapetics, kayo ay nakakahayahay, kayo ay nakakaidlip, ang dami ko nababasang ganyan. Sa ganito, nakakatulog pa ako sa shift ko. Pero sa Croatia, ganun-ganun na. Guys, again, sabi ko hindi tayo nagpunta ng Croatia para tumulog, para magpasarap. Tayo ay nagpunta dito para magtrabaho. Okay, let's be mature sa ating mga responsibility sa buhay. Okay, so, iba ang nature of work dito. Okay, kung kayo ay sa tingin nyo kayo po epetics, hindi kayo epetics dito. I-expect nyo na yan. Physically, kailangan kayo ay malakas. Number 2, mentally. Kung kayo ay mahina alam niyo yun, talagang kayo ay emotional na tao, wala. Talo kayo sa Croatia, guys. Ako ay emotional na tao, pero naano ko talaga siya, dito ko natutunan na mas i-improve ko pa yung sarili ko mentally, physically, diba? Again, guys, prepare yourself mentally. Financially, ayan, sa pag-a-apply. And syempre, kung kayo is nandito na, again, and meron kayong mga responsibility sa Pilipinas na kailangan bayaran, be responsible enough sa inyong iiwang responsibility sa Pilipinas, kasi wag nating iaasa sa may iwan na pamilya natin sa Pilipinas yung mga bayarin. Okay? Be wise sa paggastos kung kayo ay may mga babayarang pang utang sa Pilipinas. Okay? Alam ko dito guys, is pag nandito na kayo, nako, sobrang lapit ng luho. Masasilaw kayo bumili ng iPhone 16. Ayan. Afford nyo guys ang iPhone 16 dito. Yes. Masasilaw kayo bumili ng sapatos. Ayan, di ba? There's no problem with that, guys, if you will treat yourself mga ganung bagay. But then again, meron tayo responsibility sa Pilipinas, di ba? Be wise sa paggastos. In overall, guys, before we end our vlog, I am so happy for you. I am so excited. And I'm really looking forward na maganda yung maging buhay na naghihintay sa inyo dito sa Croatia. Kung ano man yung maging plano ninyo after your first season dito sa Croatia, it's up to you. I just want to say na be safe, be legal, and pag-isipan natin mabuti yung mga gagawin natin. Okay? Maganda ang Croatia. Maganda ang Croatia, guys. That's why ako nandito pa. 3 years na ako dito. Dito pa rin ako. Yun nga. Hindi talaga natin makukuha sa isang iglapan ang magandang buhay. Kailangan natin paghirapan. Okay? And congratulations sa mga nakanatanggap. Congratulations sa mga naka-process na. Congratulations sa mga lumabas na mga visas, di ba? Napakaswerte ninyo kung kayo ay para nyo makapag-snow. And by October ang mga lipad ninyo. Congratulations. Magkakaroon na kayo ng first white Christmas sa Europa. Makaka-experience na kayo ng snow, di ba? Ayan yung mga nililook forward ninyo, alam ko. Kasi nga, I've been there also, pagiging first timer din. And nafe-feel ko talaga yung excitement ng most of you guys na makapunta rin.
I am so happy for you guys. And I pray na yun nga, maging maganda yung kalalagyan nyo dito. And I hope na tayo ay magkita-kita dito sa Croatia. So, nagluluto na ako ng pakulam ko. And may pasok pa ako bukas. So, tuloy-tuloy lang ang buhay guys. Ako, pagod din talaga ako. Pero, sanayan lang talaga. Masasanay naman kayo. Basta, ilas lang natin yung complaint sa buhay. Ilas lang natin yung pagiging madrama. Kasi, hindi siya mag-work dito sa inyo, sa Croatia, kung kayo ay may mga ganyang klaseng mindset. Okay? Iwanan nyo na. O ngayon pa lang, sanayin nyo na yung sarili ninyo na pagdating ko ng Croatia, medyo magkakaroon ng changes ang buhay natin, di ba? Pwede kayo magpasalap dito. Pwede kayo maghayahay dito. Pero, wag natin dalhin dito yung naging buhay natin sa Pilipinas. Wag natin dalhin dito yung naging buhay natin sa Middle East, di ba? Kasi iba ang magiging buhay nyo dito. I-embrace lang natin lahat, guys. I-embrace lang natin ang magiging changes sa inyong buhay. So, that's all for today, guys. Yung lang naman, short vlog lang naman to. And I just want to give some piece of advice sa mga first-timers natin na papunta na dito sa Croatia. I hope nagkaroon kayo ng idea somehow. I hope na motivate ko kayo somehow. And I hope na with this video is nakatulong para makapag-ready kayo sa inyong future lipad, inyong future transfer. Pumunta na Croatia, guys. So, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog today and sagutin natin yan through comments and malay nyo, yan ang ating magiging next content sa ating next vlog. Again, guys, thank you so much po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe. Patuloy pong sumusuporta sa mga contents na ginagawa ko sa YouTube man, TikTok, Facebook, Instagram. Guys, maraming salamat po. And please help me to reach 9,000 subscribers. I love you all. Good luck sa inyong magiging new journey dito sa Croatia. And yeah, see you soon po sa ating next vlog. So, ciao! Arte!